Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Init sa ilang bahagi ng NAIA ang ginagawa na raw ng paraan ng Manila International Airport Authority. Hindi raw yan dahil sa sirang aircon, kundi dahil sa dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season na nagsanga na sa iba pang mga problema. Diyan tumutok si Joseph Morong. May pa-flowers pa ang 7 taong gulang na si Tion para sa lolang uuwi ng Pilipinas galing Hong Kong. Ano mo gagawin kung nakita mo mga iba? Pero halos malanta na ang dala niya. Alas 3 na kasi, hindi pa nakakalabas ng airport ang lola na sakay ng eroplanong lumapag ng alas 12 ng tanghali. Extra challenge na nga ang pag-uwi ngayong Kapaskuhan na inaasahang papalo pa sa peak na hanggang 3.5 million. Si Michelle halimbawa na galing Hong Kong at may kailangang habuling flight naman pa Bacolod sinalubong ng aberya. Delayed yung nila, bagahe nila. Paano yun, mamapot ka? Kahapon ito ang tagpo sa Terminal 3. Siksikan, mahaba ang pila at tila wala raw aircon. Pero paliwanag ng Manila International Airport Authority o MIA, nasa 24 degrees Celsius ang aircon sa Terminal 3. It's really the capacity of the terminal. In the next few days where we have some improvement in terms of the rehab ng mga air conditioning, air handling unit. Para mapabilis ang daloy ng mga pasahero, tinanggal na ang initial security screening sa mga terminal. Pero kahit pala sa biyahe, sa Himpapawid, traffic na rin. Kaya naman binili ng lahat ng airlines sa sumunod sa schedule ng mga biyahe. They use the slots as planned. Otherwise kasi kung nagkaroon ng deviation sa mga slots, that's the domino effect na throughout the day. Ang Bureau of Immigration naman, bubuksan na ang lahat ng counter, pero asahan na raw na mas maraming tanong. Kaya ang mga pasahero inabiso ang dumating sa airport 3 oras bago ang international flights at 2 oras bago ang local flights. Sa mga bagong dating naman, maghanda na rin sa pila kahit nakalabas na ng airport. Dito tayo ngayon sa arrival area ng NAIA Terminal 3 kung saan marami na sa ating mga kababayan ang pumupunta naman dito sa Maynila. Kung may mga sundo kayo, ito yung mga sasakyan na sumusundo ng mga dumating na pasahero. Mahaba na yan, mag-aalas 2 pa lamang ng hapon. Doon naman sa mga walang sundo at sa mga taxi, dalawang option, no? Dito sa pagkalampas nyo, pagkatawid nyo, may mga coupon taxi. Yan yung fixed rate, medyo mas mahal sa regular na taxi. Pagka naman ayaw nyo ng mga coupon taxi, sa regular taxi kayo, kung nasa Bay 4 tayo, dito yung regular taxi na maraming pipilahan, doon sa may Bay 11 pa. So from here, kung dito kayo lumabas, maglalakad pa kayo papunta doon. Si Ira na galing Hong Kong, 2 oras na nag-abang ng taxi. Nag-grab na lamang siya papuntang PTEX kung saan siya magbabas pa Bicol. 355. Okay sa'yo yan? Yes, okay. Kesa dun sa taxi, mahaba. Kesa dito, unti lang. Bukod sa airport taxi, kailan lamang ay pinayagan na rin ang regular taxi sa NAIA. Pero kung mananaga daw ang mga ito ay hindi nasaklaw ng MIA. Hindi namin sila regulated compared to the accredited ones. Bawal yung nangongontrata. Sa ibang paliparan tulad sa Mactan International Airport, nagsisimula na ring dumami ang pasahero. Pero sa Clark International Airport, maluwag pa rin ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Posibleng magmura ang bigas at baboy ngayong pinalawig ang utos na nagpapataw ng mas mababang taripa o buwis sa mga imported agricultural products. Paano na ang mga local producer? Yan po ang tinutukan ni Cedric Castillo. Kung saan lubos makikinabang ang mamimiling Pilipino. Ito raw ang isinasaalang-alang ng Department of Agriculture, kaya suportado nito ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palawigin pa ang Executive Order 171 na nagpapataw ng mas mababang buwis sa pag-i-import ng ilang agricultural products. Ayon sa DA, ilang mga kalamidad ang humagupit na naman sa ilang sektor ng agrikultura ngayong taon. Yung inflation rate on food has always been, on the rise. And total economy talaga ang maapektuhan. So at DA, we are trying to balance importation as well as production so that we can stabilize the prices at
lower prices. Kumpiyansa ang DA na ang presyo halimbawa ng karne ng baboy na nasa 300 hanggang 340 pesos ang kada kilo ngayon, posible raw bumaba pa ng hanggang 270 hanggang 280 pesos kada kilo bunsod ng extension ng EO 171. Sa monitoring din ng DA, nasa 38 pesos ngayon ang kada kilo ng regular milled rice na posible pa raw bumaba hanggang 35 pesos kada kilo. Pero paglilinaw ng DA, bibigyang prioridad pa rin ang local producers. I agree with that, but it has to be semestral in nature. And on that basis, since it will be harvesting beginning January, February, March, we shall not be issuing any special permit to import. Kabilang sa mga produktong hindi iaangkat sa pagpasok ng taon ay ang sibuyas, kahit pa nananatiling mataas ang presyo nito. Ayon sa DA, paparating na ang bagong harvest ng mga locally produced na sibuyas. Kamakailan, tonedang di umano'y smuggled na puting sibuyas ang nasabat ng mga otoridad. Katunayan, ayon sa DA, aabot na sa kalahating bilyong piso ang halaga ng smuggled agricultural goods na nakumpiska ng pamahalaan. Yung 500 million pesos na yan, dinedeprive natin yung mga magsasaka natin ng pagkakakitaan na 500 million pesos din. Nagtatribe ho yung black market dito, yung underground economy. Hindi man daw nakuha ang target production ngayon para sa ilang sektor ng agrikultura. Kumpiyansa naman ng DA na may sapat na supply ng agricultural products sa susunod na taon, lalo pat mas mataas daw ang budget ng ilang sektor ng agrikultura, partikular sa bigas at gulay. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Muntik na naman magkaaberya ang paghahatid ng supply sa mga bantay nating sundalo sa Ayungin Shoal. Niradyohan po kasi ng China Coast Guard ang barko ng Navy na magdadala niyan kasabay ng pagbabanta at pag-iit na teritoryo yun ng China kahit hindi naman. Nakatutok si Maki Pulido. Sa BRP Sierra Madre na sadyang isinadsad sa Ayungin Shoal para magsilbing outpost at marker ng ating teritoryo, tuloy ang pagbabantay ng ating mga sundalo kahit sa Pasko. Kaya sinikap na padalhan sila kahit man lang Christmas package, hakbang na muntik pa palang magkaroon ng aberya. Sa ika-11 pagkakataon kasi ngayong taon, muling hinaras ng China Coast Guard ang supply vessels ng Philippine Navy na maghahatid ng mga supply sa BRP Sierra Madre. You are not allowed to transport the architecture goods. Ayon sa AFP Western Command sa radio challenge ng China, sinabihan nito ang Philippine Navy supply ship na nasa teritoryo sila ng China. Sabi pa sa radio challenge, pinapayagan lang nilang supplies pero nagbantang aaksyon kung may dalang construction materials. Pareho sa babala nila noong Abril nang harangin din ang pagsusupply roon. Binuntutan din daw ng China Coast Guard ang Philippine supply vessels. Sa kabila niya na kumpleto ang resupply mission ng Philippine Navy para sa mga sundalong nakabantay sa Ayungin Shoal. We never do a request permission to do our resupply mission or any other maritime operation in our EEC. Ayon sa National Security Analyst na si Romel Banlawi, asahan na raw na maulit ito habang hindi pa napagkakasunduan ng Code of Conduct in the South China Sea na 3 dekada nang nakasalang sa ASEAN. Kaya kailangan daw ng military-to-military dialogue sa pagitan ng China at Pilipinas. So pag walang self-restraint sa unilateral actions, talagang prone talaga yan sa aksidente, prone talaga yan sa unintended violent encounter at sea. Sabi ni National Security Advisor Clarita Carlos, meron naman ng military-to-military at Coast Guard-to-Coast Guard dialogue sa pagitan ng China at Pilipinas. Kaya sinita niya ang anyay kabaliktaran ng mga pahayag ng China na shared prosperity and future. Kailangan daw muling maghain ng diplomatic protest para hindi lumabas na sumasang-ayon tayo sa ginagawa ng China. They're practically undermining the legal framework of the UNCLOS. Oh? And what about the arbitral tribunal which decided, declared that the non-dash line has no basis? Samantala, na-recover ng Philippine Coast Guard ang posibleng ika-4 na debris mula sa space shuttle ng China na natagpuan sa bansa. Nakita ito sa dagat malapit sa Subic at ito turn over daw sa Philippine Space Agency. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At ang issue na yan sa West Philippine Sea ay isa lang sa mga hamong hinaharap ng ating mga sundalo. Kaya pangako ng Pangulo, modernisasyon ng sandatahang lakas, lalo ngayong ika-87 anibersaryo ng AFP. Nakatutok si Maris Umali.
Buong puwersang mga kinatawa ng iba't ibang unit ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pagsalubong sa kanilang Commander-in-Chief sa pagdiriwang ng kanilang ika-87 anibersaryo. Sa kaniyang talumpati, binigyang pugay ni Pangulong Bongbong Marcos ang kabayanihan ng mga miyembro ng Sandatahang Lakas. Our armed forces have never failed us. The pandemic may have upended lives and livelihoods, but you have remained steadfast, not just in the fulfillment of duty, but also in assisting the government in fighting this insidious, unseen war. Hindi rin daw matatawaran ang kanilang paglaban sa communist terrorist groups at lawless elements at pagtulong sa oras ng mga kalamidad. Wala raw kinikilalang hangganan ang mga bagong hamon sa seguridad. Kaya binigyang papuri rin ng Pangulo ang patuloy na kooperasyon ng Sandatahang Lakas sa kanilang mga counterparts sa ibang bansa para matugunan ang mga mutual security concerns na ito. Kapalit nito ang pangako ng Pangulo na patuloy na pagtutuunan ng pansin ang modernisasyon ng AFP. The armed forces needs to have in its arsenal the capabilities to effectively combat threats and to secure the country. My marching guidance has always remained constant. We commit to the cause of peace. The security and stability of the country remains the priority. Hindi lingid sa aking kaalaman ang sakripisyo ng ating hukbo at ang panganib na kanilang hinaharap sa tawag ng tungkulin. Kaya naman, bukod sa kagamitan, patuloy natin susuportahan ang kanilang pangangailangan. Sa selebrasyon, ipinamalas ang iba't ibang air at military assets ng Sandatahang Lakas. Ipinagmalaki naman ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro ang nagawa nila sa paglaban sa communist terrorist groups at maging sa mga pilit na yumuyurak anya sa ating soberanya. As much as we put premium on guarding our people and territory against threats from within, our external security operations ensure that our country and people are safe from pressure and aggression from outside. We know that this is the cornerstone of sovereignty. Ginawaran din ng parangal ang mga natatanging sundalo at sibilyang nagpakita ng husay sa kanilang larangan, pati ng mga sundalong nasawi sa kanilang tungkulin. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Extra dose of kilig ang abangan sa upcoming series na The Right One. Bukod kasi kina Rudo Madrid at Bianca Umali, may isa pang real-life couple na magpapakilig sa serye. Kilalanin sila sa chika ni Nelson Canlas. This 2023 times 2 ang kilig dahil not one but two real-life couple ang bibida sa upcoming Kapuso Primetime series na The Right One, produced by GMA Public Affairs. Bukod kina Ruro Madrid at Bianca Umali, makakasama rin sa series sina Mikey Quintos at Paul Salas. Nag-audition ako for this sa Prague habang nasa Europe pa kami. Tapos when we got back here sa Manila, nag-screen test kami for both the characters na with Bianca and Ruru. Habang audition talaga, hopeful na kami. Oo. Na kami makuha and makatrabaho namin. Ako makatrabaho ko ulit si Ru. I'm excited akong makita anong lalabas sa dynamics naming apat. Si Bianca naman, first time makatrabaho, hindi lang si Ruru, kundi pati na rin ang Paul Key. Sanay kami halos na magkakasama kami over dinner. To treat this as people who work with each other. Parang mas madali na mag-trust sa isa't isa kasi magkakaibigan kaming lahat. Na parang gets na namin kung paano gagawin yung gantong eksena, madali lang pag-usapan. Ito rin ang unang major project na pagsasamahan ni Paul at Mikey matapos nilang i-reveal officially ang kanilang relationship status. We're both real-life couples. So, so medyo nakaka-pressure ng onte. Medyo, basta, abangan na. Kakaibang Paul at Mikey din daw ang makikita sa upcoming romantic drama series. Talagang kakaibang kami yung makikita nyo. Like kung ako before, kinaiinisan sa lolong and all, baka dito, di ba, mahalin nyo na ako. I think you're gonna see a new side of me na kahit ako din, excite na i-explore. So, samahan nyo kami para makita namin tong mga bagong Mikey and Paul. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. I am ready.
GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, binahang ilang lugar sa bansa dahil sa halos tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Tagkawayang Quezon, nagbistulang ilog ang kalsada. Bumaha rin sa malaking bahagi ng Bicol Region. Mahigit 100 pamilyang nilikas at pansamantalang nananatili sa evacuation center. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon sa Southern Luzon ay dahil sa shear line. Umiiral din ng mga libig na hanging amihan, kaya unti-unting bumababa ang temperatura sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Baguio City nga, naitala ang 14.1 degrees Celsius na temperatura kaninang alas 5:45 ng umaga. Makaka-apekto rin sa bansa ang trough o extension ng isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Base datos sa Metro Weather, magiging maulan pa rin sa Cagayan Valley, Apayao, Aurora, Quezon, Mimaropa at Bicol Region. Maging I'm ready dahil may matitinding ulan. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. May ulan din sa Eastern at Central Visayas, pati sa Caraga at Davao Region sa umaga. Sa hapon, mas maraming lugar na sa Visayas at Mindanao ang uulanin. Babala pa rin sa malilit na sasakyang pandagat, magiging maalon po sa ilang baybayin sa bansa. Ang hirap sa buhay hindi naghihadlang sa palibreng sakay ng isang tsuper na minsan natin itinampok dito sa 24 oras. Para yan sa mga paserong hirap daw magbayad noon. Kaya bilang sukli sa kanyang kabutihan, sa kanya naman natin pinadama ang diwa ng Love Is Us this Christmas. Tinutukan yan ni Cedric Castillo. Agosto ngayong taon nang maantig ang marami sa jeepney driver na si Mike Kimwell. Bilang tulong para sa mga anyay walang-wala, hindi siya naniningil ng pamasahe. Ang nag-viral na karatulang yan, pinalitan na ngayon ni Mang Mike. Sa bahaging Tayuman sa Maynila, sumampa ako sa ruta niyang Divisoria, Caloocan at pabalik. Ginawa ko ng 12 dahil nag-bayad ng isang 1 peso. Eh yung TY? Yung TY wala, kasama na yun, habang buhay na yun. Meron talagang nagte-thank you na lang kasi nakita yung karatula mo. Meron nga, nagbabayad na, nagte-thank you pa. Masarap lang marami nagte-thank you. Marunong umunawa yung driver. Pagbigay sa walang-wala. Marunong tumulong. Lingid sa kaalaman ng mamang tsuper, ang kanyang pamilya naman kasama na rin kami ang magpaparating ngayon ng tiwai sa kanya. Mag-aalas 12 ng tanghali bago gumarahe, dumaan muna si Mang Mike sa suking gasolinahan para magpakarga. Wala siyang kamalay-malay, kinutsyaba na namin ang mga empleyado ng gas station. Beda po, napultang eh. Oh, inutang pa. Thank you very much. Sa full tank. Ito mo. Yes, sir. Yan ang may sala. Salamat po. Salamat sa inyo. Pakanan nila yan. Laking tondo sa Maynila si Mang Mike. Dito na rin niya itinaguyod ang asawa at mga anak. Araw-araw sa kanyang pag-uwi, ito ang bati niya sa pamilyang naghihintay. Sweetie Pie! Sweetheart! Pero hindi niya alam na sa araw na ito, espesyal ang salo-salo sa hapag. Sino bumili niyan? Iba yung buong pamilya. Masaya. Kahit na naghihirap. Kalahating araw daw siya pumapasada. Para sa hapon, masasamahan niya sa bahay ang kanya raw sweetheart na si Francia na na-stroke noong Marso. Para kay Mang Mike, walang katumbas na halaga ang oras at atensyon. Awa naman ng Diyos. Hindi rin ako pinababayaan ni Lord eh. Magkasana may bumabalik din sa akin pera. Kaya yung mga ganong hindi ko na inaano yung kahit kailangan ko yung konti lang naman eh. Konti lang mawawala sa'yo. Namamalengke. Namamalengke pa? Umaga. Anong masasabi niyo kay sir? Mabait. Dito marami siya natulungan na bigyan ng pamasahe, baon sa umaga. Parang unconditional love yun. Masaya, gano'n, na nakakatulong po kami, gano'n po.
kahit walang kapalit, okay lang naman po yun. Meron lang po kaming kaunting regalo po. Galing sa buong pamilya po. Salamat. Buong family po ng GMA 7. Ito po ay galing naman po sa Kapuso Foundation. Puso Foundation. At ito po syempre galing din sa GMA. GMA Now. GMA Affordable. Minsan kung sino pa ang nangangailangan, siya pa ang mas handang magbigay. Sabi nga ni Mang Mike, sino pa ba ang magmamahalan kundi tayo-tayo rin? Dahil tayo ang pag-ibig. Love is us this Christmas. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok 24 oras. Pasko sa Palasyo, ang imbitasyon mismo ng Pangulo. Bukod po sa pagpasyal, pwedeng magsimbang gabi at tikman ang tinawag niyang puto bongbong. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, kung ang hanap nga ninyo ay magandang Christmas tree at magagarang mga parol na magpapaalala ng diwa ng Pasko, pues tara na dito sa Palasyo. Maaari na makapasok sa Malacanang Palace Grounds ang publiko para masdan ang Christmas tree at mga parol. Ngayong palapit na ang araw ng Pasko, pwede na rin magsimbang gabi sa Malacanang alinsunod sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa tema ng selebrasyon na Tara sa Palasyo, bukas ang Palace Grounds mula December 18 hanggang 24 mula 7 p.m. hanggang 6 a.m. kinabukasan. Ginaganap naman ang tradisyonal na simbang gabi dakong alas 4:30 ng madaling araw sa harap ng Mabini Hall. Ang mga nais bumisita sa Malacanang ay maaaring dumaan sa Gate 6. Inihayag ng Pangulo ang pagbubukas ng Malacanang Grounds para sa simbang gabi sa ginanap na Christmas party ng Office of the President itong Biyernes. Sa anunsyo ng Pangulo sa kanyang social media account, hinikayat nito ang mga pamilya na magtungo sa palasyo. Para po makita yung Malacanang, first time. First time po. Siyempre happy kasi andito kami sa tahanan ng Pangulo po. Gusto ko lang palaman sa lahat ng ating mga kababayan dito, lalo na dito sa bandang NCR, binuksan po namin ang palasyo. At gabi-gabi, bukas ang palasyo mula sa 7 p.m. hanggang sa simbang gabi. At pwede kayo, dalhin niyo yung mga pamilya niyo, yung mga bata, dalhin niyo. At bago magsimba, may specialty raw ang palasyo na dapat matikman. Bago kayo magsimbang gabi, dumaan kayo muna rito at siyempre, kakain kayo yung specialty ng palasyo ngayon. Puto bongbong. Merry Christmas! Happy New Year! Alam mo, Pia, hinanap natin yung puto bongbong at yung mga kutsinta, yung balot, at yung iba pa, no? Pero ang sabi sa atin ng mga PSG at mga empleyado dito, mamaya pa yan doon sa Misa de Gallo. At Pia, sa mga pupunta naman dito sa Malacanang, napansin natin walang ipinatutupad ng dress code. Kaya kahit yung mga naka-shorts o yung mga naka-tsinelas, kahit yung mga bata ay malayang nakakapasok dito sa Malacanang. Merry Christmas, Pia! Merry Christmas! Kailangan palang bumalik ng madaling araw, Ian, para sa puto bongbong. Maraming salamat, Ian Cruz. Imbis na balulutong na cash na pang-aginaldo, nire-recommenda po ng Bangko Sentral ang pagpapadala na lang ng digital na pera na malaking tulong daw sa ekonomiya. Alin ba ang mas gusto niyo ngayong Pasko? Pakinggan natin ang boses mo sa pagtutok ni Rafi Tima. Igan, digital cash sa halip na personal na pamimigay ng nakagawang ampaw. Yan nga yung suhestyon ng BSP para sa mga ninong at ninang. Kaya naman kinausap natin yung ilan nating mga kapuso, kabilang na yung mga narito ngayon sa nagbabalik ng UST Paskuhan Concert. Sila ba'y mananatiling tradisyonal o lilipat na sa digital sa pamimigay ng regalo ngayong Pasko? Bago magpandemya, ito ang nakagawian ng marami tuwing Pasko, ang mamigay at tumanggap ng malulutong na pera bilang aginaldo. Ngayon, kung ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang tatanungin, mas maiging gawin na raw itong digital. Naaayon daw ito sa kanilang Digital Payments Transformation Roadmap, kung saan layo ng BSP na kalahati namang retail payments sa susunod na taon ay nasa digital form na. Ayon sa isang ekonomista, may positibong epekto sa ekonomiya ang suhestyon ng BSP, lalo pat
instantaneous o kuha agad-agad ng recipient ang padalang pera at pwede agad magasta. Kung gagamitin niya yung e-wallet para bumili, lalong mabibilis ang pag-ikot ng pera sa ating bayan. So, in short, ang sinasabi ko, dadami, mas dalago ang negosyo. Ang hindi nga lang daw maganda rito, mistulang impersonal ang pamimigay ng aginaldo pag pinadala ito sa digital form. Kaya mainam pa rin daw na balansehin ito. Hindi naman natin maalis yung ganda ng face-to-face. Hindi naman natin maalis yung talagang relasyon yung relasyon natin sa isa't isa Tinanong namin ng ilang kapuso kung ano ang reaksyon nila sa suhestyon ng BSP. Ayon kay Bea na inabutan naming nakapila sa labas ng isang bangko, mas gusto pa rin niyang mamigay ng nakagawiang malulutong na pera bilang regalo. Ayun na lang kaligayahan kasi ng mga bata Yung mamigay yung mga tao ng bilis na malulutong. Kasi lalo ngayon matagal nag-pandemic. Walang ganong namamasko, di ba? Kaya mas excited yung mga bata ngayon. Si Rans, ganito rin ang paniwala. May kakaibang saya pa rin daw ang makatanggap ng malutong na perang papel. Kasi mas bet ko po kasi ang traditional para mas feel yung presence ng pagbibigay po. Pero si Lorraine, sang-ayon sa suhestyon ng BSP, na practical daw lalo na sa mga panahon ngayon na online na ang maraming transaksyon. Since mahilig po mag-online shopping, siguro po e-commerce po. For me po, convenient po yung e-wallet. Ano man ang paraan ng pamimigay at pagtanggap ng regalo ngayong Pasko, mahalaga pa rin ang diwa sa likod nito. At minsan, ang mga nakagawian, masarap ding balik-balikan. Yan naman ang nais ng University of Santo Tomas na maranasan ng kanilang mga estudyante sa pagbabalik ng kanilang UST Paskuhan Concert. 3 taon din itong hindi naidaos dahil sa pandemya. Mahalaga raw ang pagbabalik ng Paskuhan Concert lalo na para sa mga estudyanteng ngayon lang din ulit makakatungtong sa UST campus matapos ang halos 3 taon. Ito'y tanda ng kanilang pagiging isang Tomasino. Kaya nga, hindi lang puro mga estudyante ang narito. We are more than happy to also welcome back our alumni to share in this special moment. Nagbabalik na po ang UST Paskuhan at nanunumbalik na ang ating lipunan. Igan, ito nagbabalik na UST Paskuhan Concert. Bahagi lang ng pagbabalik ng mga Christmas activity dito sa UST. Ngayon at nagluwag na nga yung mga restrictions sa dulot ng COVID-19 pandemic. Pero tulad ng balanse sa digital at traditional na pamamigay ng aginaldo, itong Paskuhan Concert dito sa UST, bagamat face-to-face na, streaming live din ito sa internet para sa mga hindi makakapunta rito kaya may agam-agam pa sa mga ganito karaming tao. At yan ang latest mula dito sa UST. Igan? Maraming salamat, Rafi Tima. Samantala, pakinggan naman natin ang boses mo ng ating mga kapuso online. Para sa ilan, mainam daw na e-gift na lang ibigay ngayong Pasko para mas ligtas dahil nasa pandemic pa rin tayo. Sa naman ng iba, mas okay na ang cash na aginaldo, lalo pat baka may paglalaanan naman yung mga pagbibigyan. Para mas sa isang commenter, mas okay na ipangregalo ang gamit sa eskwela para wala na raw masyadong problemahin pa ang magulang, lalo na ng kanilang inaanak. Wala naman daw problema kung alin sa dalawang ibibigay ng ilan nating kapuso basta't bukal sa puso. Hirit naman ng iba, may cash man o wala, sapat na raw ang pagmamahal ni Ninong at ni Ninang. Talaga lang ha, salamat ha. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Women empowerment at highlighting beauty in all forms. Yan ang peg ni Rabia Mateo at Carla Beliana sa kanilang recent photoshoots. Silipin yan sa chika ni Nelson Canlas. Serving Morena Goddess vibe ang dating ni Sparkle host and Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Suot lang ang black undies at stockings. Pinatunayan niyang simple is definitely sexy. Ang fun shoot na ito para raw maipakita na ang pagiging babae ay maraming representation and forms. Umaasa raw si Rabia na sa pamamagitan nito, mai-inspire nila ang ibang kababaihan to be more confident in their skin and their own journey to womanhood however they may define it. From sweet to sultry naman, si Carla Abellana sa isa ring photoshoot kamakailan. Isinantabi muna niya ang kanyang reserved image na bihirang ginagawa ng kapuso star. Kahit medyo revealing ang outfits ni Carla, labas pa rin ang kanyang innocent features. Playful naman ang dating ni Carla habang nakaupo sa kitchen counter.
Kasama niya rin ang kanyang fur baby sa pictorial. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Ilang araw na lang at 2023 na. Pero bago po matapos ng taon, babalikan muna natin ang ilan sa mga pangalan at kwento. Tumatak sa mga balita. Ngayong taon, iba't ibang mukha ang naging laman ng balita. Mula sa mga mukha ng pagsubok. Buti hindi pa tayo makyat dun. How many years? Mukha ng iba't ibang issue. How old is he? 40 plus? Mukha ng politika. Kabilang ang ating mga bagong leader na sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. The President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Before ng laro. Pati ilang mukha ng inspirasyon at tagumpay. Sa sports, sinubaybayan ang tagumpay ni Heidelin Diaz, Alex Ayala, EJ Obuena at Carlos Yulo na nakakuha ng mga parangal para sa bansa. Inspirasyon din mula naman sa showbiz ang global superstars na BTS. At ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera. Ilan lang sila sa mga mukha ng balita na pag-uusapan natin mula ngayon hanggang matapos ang taon. At unahin na po natin ang isa sa mga newsmakers sa showbiz na kalilipat lang sa bago nilang tahanan. Siyempre, ang primetime king and queen ng GMA Network, sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Magandang hapon po sa inyo, magandang hapon. Magandang career. Konting renovation lang yan, ganda na yan. Konting renovation. Kinumpleto mo ang ibig sabihin ng totoong buhay. Magandang wedding. Magandang pamilya. Meron ba kayong mga at magandang bahay. Ano man ang meron at ine-enjoy ni na Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera, tulad na marami, lahat yan dati lang nilang pinangarap. Kailan yun na-decide na, okay, eto na yung panahon para magpatayo ng bahay? Tsaka bakit, parang hinintay nyo talaga, di ba? Hindi nyo ginawa kaagad. Nung kinasal kami, malinaw sa amin na bubuo kami ng pamilya at kung magkakaanak kami ay bibigyan namin sila ng oportunidad na maging maayos yung buhay nila. So sabi namin hanggang nagtatrabaho, nakakaipon, parang wala namang sigurong isang pamilya na hindi pa pangarapin magkaroon ng kanilang dream house. Lahat yun ay pinangarap namin na salamat sa Diyos at ibinigay kami ng pagkakataon na makapagtrabaho. Magandang malaman mo kung ano yung pangarap, ano yung goal. And syempre mas maganda kung may kasama ka na mangarap towards that same goal. We also have to realize na it takes a lot of hard work para makamit yung goal na yun kasi hindi siya instant. So isipin nyo, parang 20 years ago, parehong gusto namin makamit. And kinailangan ng matinding pagtsatsaga, matinding pagpupuyat. Along the way, pwede kang umayaw, bumigay. Pero dahil malinaw yung gusto nyong mapuntahan, talagang kailangan nating marating. So it's not easy kasi nakikita natin yung katapusan na, pero ang daming pinagdaanan para marating ito. Nasabi dati ni Dong na 2 dekada in the making ang kanilang dream house. Yan daw ay dahil bago sila, inuna muna nila ang mga pangangailangan ng kanilang mahal sa buhay. Lahat sila nakapagtapos, lahat sila okay, may kanya-kanyang tahanan, gano'n. Para isa sa mga isa sa mga naging proseso. Although hindi naman talaga sa sinadya, but looking at the timeline and the journey, mukhang gano'n yung naging naging pakay. Si Mama iba eh. Inapis naman kay Mama, hindi talaga. Parang si Mama talaga, parang ako yan eh. Parang mahilig yung mag-ipon, mag-build ng mga investment, parang gano'n. So, baliktad naman ako sa kanya. Parang siya naman sinicure niya na maging okay ako bago maging okay siya. Laking lola ko, so sinicure ko yung lola ko na kailangan okay siya. Everyday happy siya. Everyday lahat ng gusto niya nakainin, nandyan para sa kanya. Parang ganon. So hanggang kaya ko ibigay lahat ng pwede kong ibigay. Ang bottom line, kailangan lang alam namin na yung mga mahal namin sa buhay ay okay. Ma-extend namin yung happiness sa kanila. We also recognize na lahat to is given to us. Parang everything comes from the Lord. Sabi nga ng daddy ko parati yung pinapaalala sa amin, lahat yan bigay.
So kahit anong pagpupukpok mo, kung hindi mo oras, hindi mo oras. Kahit busy sa daddy duties at showbiz career, abala rin sa kanyang civic work si Dong, na honorary member ng PMA Sanghaya Class of 2000 na kanyang paraan para maipakita ang pagmamahal sa bayan. Choice ko rin to serve under as a reservist sa military. Through my profession, kumbaga yung skills ko, yun ang pwede ko ma-contribute sa organization na yun. Yung pagiging media practitioner ko, yung pagiging filmmaker ko, yung pagiging storyteller ko, these are things that I can contribute to the organization kung may pangangailangan. Pag nakikita ng mga anak ko na nakaporma siya, Sir! Gumagano yung mga anak ko sa kanya. So, at alam ko din na kaya niya gusto din pumunta dun sa ibang bahagi ng aspeto na pangarap niya yun sa kanya. Gusto talaga niya i-share ko anong knowledge niya meron siya para makatulong sa ibang tao. Umaasa sina Dong at Yan na lumaki rin sana ang kanilang mga anak na sina Zia at Sixto to pay it forward, tulad na lang ng kanilang ginagawa ngayon. Dong and Yan, thank you so much. Meron ba kayong mensahe sa mga kapuso natin na parang magbigay inspirasyon sa kanila ngayong holiday season at sa pagpasok ng bagong taon? Merry Christmas mga kapuso! Siyempre ang wish namin ay ang masaya na kasama-sama at buo ang pamilya nyo. And sana mas pagpalain tayo ng Panginoon next year. Diba? Bagong taon, bagong buhay para sa ating lahat. Maging mas okay ang lahat sa mga paparating na taon. So kasi alam din naman natin maraming mga nangyari this year. So yun, and sa lahat ng mga may pangarap, sana huwag po kayong magsawa at mapagod mangarap. Basta huwag kalimutan na kailangan talaga ng hard work. Hard work yan, dedication, and most importantly, commitment. Solid ang iyong pananampalataya na huwag kang bibitaw kahit anong mangyari. At yan po ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Pia Arcangel. Mga kapuso, 6 days na lang. Pasko na. Ako naman si Arnold Clavio, buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang, at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.